Natukoy na ang taong itinuturo may kagagawan na tinutukoy sa tangkang pagpatay kay Trump si Cole Thomas Allen, 31 taong gulang residente ng Torrance, California. Ang pangalan na inilagay sa sentro ng investigasyon na yumanig sa Washington. Ngayong linggo, ika-26 ng Abril, 2026. Hindi na lang ito tungkol sa pagkabigla sa White House dinner ng mga correspondent, kundi tungkol na kung sino siya. Ang lalaking, ayon sa mga autoridad, ay nakalapit sa isang protektadong lugar sa isa sa mga pinakabinabantayang kaganapang pampulitika sa Estados Unidos. Ang tanong ngayon ay direkta. Paano nakalapit ang taong may ganitong profile kina Trump, unang ginang Melania Trump, pangalawang Pangulo J.D. Vance at mga matataas na opisyal ng Amerika? Ikuwento ko na lahat, kaya mag-subscribe ka sa channel para updated ka at makatanggap ng real-time na impormasyon mula sa pinakamataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad, Milson Alves. Ang suspect, based sa mga unang pampublikong impormasyon, ay hindi lumalabas na isang taong walang bakas o hindi kilala ang buhay. Sa kabaliktaran, si Cole Thomas Allen ay kilala sa investigasyon bilang edukadong lalaki, may karanasan sa kilalang institusyon, part-time na guro, at may kaugnayan sa pag-develop ng laro. Iniulat ng Reuters na lumalabas siya sa mga pampublikong profile bilang nagtapos sa Caltech, may karanasan sa mechanical engineering, computer science, pagtuturo at paggawa ng mga laro. Ang pagkakaibang ito ang dahilan kung bakit lalong nakakabahala ang kaso. Hindi ito panggalan na hindi kilala ng sistema, kundi isang tao na may kredensyal, propesyonal na kasaysayan at pampublikong presensya. Binabago ng pagkakakilanlan ang focus ng kwento. Ang insidente ay itinuturing na posibleng tangkang pagpatay kay Trump, ngunit na yo'y nakatuon ng investigasyon kay Allen. Sino siya? Anong nagtulak sa kanya na magpunta sa Washington Hilton? Bakit siya naroon? Paano siya nakapasok at gumalaw roon? Bakit daw, sabi ng autoridad, sumugod siya sa secured na lugar nung gabi na nandoon ang Panggulo? Hindi pa tiyak ang mga sagot sa mga tanong na ito, pero sapat na ang mga lumabas na detalye para gawing isang pambansang krisis sa seguridad ang kaso. Hindi ordinaryong lugar ang Washington Hilton sa Washington nung gabing yon. Ang hotel ang venue ng taon ng White House Correspondents' Dinner, isang tradisyonal na pagtitipon ng media, politiko, opisyal at mga prominenteng bisita. Dumalo sina Trump, Melania at J.D. Vance. Dumalo rin ang mga kalihim at tagapayo ng gobyerno sa event na nagpapakita ng bigat ng kaso. Hindi sa bakanteng kalye o karaniwang lugar, umatake ang suspect. Nagpakita siya sa isang lugar kung saan nagtipon ng ilan sa mga pinakaprotektadong tao sa politika ng Amerika. Sabi ng Reuters, sinabi ng isang security official na residente ng lugar, si Allen. Ipinahayag ng pulisan ng Washington na naniniwala ang mga investigador na siya ay panauhin ng hotel, ngunit hindi pa natutukoy ang motibo. Mahalaga ang detalyeng ito sa investigasyon dahil inilalagay nito ang hotel sa sentro ng problema. Kung siya ay naka-check-in sa parehong lugar ng event, mas lalong tumitindi ang tanong tungkol sa pagkukulang sa seguridad. Nagiging masama ng isang gusaling bukas sa bisita na may pasilyo, kwarto at entrada kapag doon tumuloy ang presidente ng Estados Unidos. Ayon sa mga autoridad, si Allen ay dumaan sa mga lugar na may seguridad at naharang bago makarating sa bulwagan. Tinaman ng isang Secret Service agent pero ligtas siya dahil sa bulletproof vest at agad nakalabas ng ospital ayon sa Reuters. Sinabi ni Trump na naniniwala siya ang target at ang suspect ay lone wolf batay sa paunang impormasyon. Kahit ganon, hindi pa rin natatapos ang kaso sa palagay na yon. Sa halip, lalo nitong pinapalakas ang presyon na tukuyin paano nagawa ng isang tao ang malaking butas sa seguridad sa event na maraming autoridad. Ang profile ni Colin Thomas Allen ay masusing sinusuri ngayon. Iniulat ng Associated Press ng mga posts sa social media at mga profesional na profile na tila tumutugma sa suspect ay nagpapakita ng isang mahusay na edukadong tutor at amateur na game developer. Natapos daw niya ang Master's sa Computer Science, nag-aral sa California State University Dominguez Hills at nagtapos ng Mechanical Engineering sa Caltech. Binanggit din ng ahensya na nagtrabaho siya ng ilang taon sa isang kumpanya sa paghahandang akademiko at minsan siyang itinampok bilang guro ng buwan. Ang ganitong profile, imbes na magpaga ng kaso, ay lalo pang nagpapalala ng sitwasyon. Ang imahe niya sa publiko ay edukado, may mahusay na pinag-aralan, guro at konektado sa teknolohiya at pagtuturo.
Ang iniimbestigahang kilos ay isang seryosong bagay na pinagplanuhan o isinagawa para sirain ang proteksyon. Dito nagsisimula ang babala. Hindi lahat ng banta ay lumalabas na halata ang anyo. Minsan, ito ay tila nakatago sa likod ng resume, edukasyon at isang karaniwang buhay. Iniulat din ng Associated Press na nag-ambag si Allen ng $25 sa isang kumiting pampulitika ng mga Demokrata bilang suporta sa kampanya sa pagkapangulo ni Kamala Harris sa 2024. Ginamit na sa debateng pampulitika, lalo ng mga kaalyado ni Trump, ang datos na ito dahil pinapatibay nito ang paniniwalang hindi konserbatibo ang pinaghihinalaan. Dapat ihiwalay ang katotohanan at konklusyon, hindi sapat ang donasyon bilang paliwanag sa tangkang pagpatay. Pero sa kasalukuyang kalagayan ng politika sa Estados Unidos, naging agarang gatong ang detalyeng ito para sa mga naniniwalang buma ng radikalisasyon laban kay Trump ang pag-atake. Sa mga balitang umiikot, may isa pang bagay na kapansin-pansin. Sinasabing aktibo ang suspect sa mga professional at digital na plataforma na may mga sanggunian tungkol sa edukasyon, teknolohiya, paggawa ng laro at akademikong pagsasanay. Lalo nitong pinapalakas ang mas mahigpit na pananaw ng kampo ni Trump. Ang bantalaban kay Trump ay hindi nagmula sa isang malayong hangganan at hindi rin mula sa isang dayuhang grupo na agad na nakilala. Ayon sa paunang investigasyon, ito ay nagmula mismo sa loob ng Amerika, mula sa isang mamamayan na may access, kwalipikasyon at kakayahang gumalaw ng hindi agad pinaghihinalaan. Diyan na apektuhan ng pangyayari ang politika. Matagal na sabi ni Trump na siya ang target ng patuloy na kampanya ng POT. Pagkatapos ng insidente, nakita ng mga kaalyado niya na ang pagkakakilanlan kay Allen ay patunay na ang retorika laban sa presidente ay maaring lumabas mula sa social media, dumaan sa pampublikong talakayan at makarating sa totoong buhay. Kailangan pang tukuyin ng investigasyon ang motibo, pero nabuo na ang kwento. Muling nalagay sa panganib si Trump at ang pangalan na natukoy ngayon ay nagbibigay muka sa banta. Nakukwestiyon din ang seguridad, pero agad kumilos ang Secret Service nang may bantang lumitaw. Pero ang nakakabagabag na tanong ay iba. Bakit nakalapit ang panganib hanggang doon? Ang tungkulin ng seguridad ng Pangulo ay hindi lang basta tumugon, kundi pigilan ang paglapit, harangin agad, putulin ang daan at isara ang anumang puwang. Kung may armadong suspect na nagdulot ng takot sa event kasama sina Trump, Melania, J.D. Vance at mga opisyal, mabilis na aksyon ay nakapagliligtas ng buhay, ngunit din ito nabubura ang dating pagkukulang. Ayon sa Guardian, sinabi ni Trump na hindi ligtas ang Washington Hilton at ginamit niya ang insidenteng yon para ipanukala ang pagtatayo ng mas ligtas na bulwagan sa White House. Trump, pinatunayan ng gabing iyon na ang pag-asa sa hotel na bukas ang estruktura at mahirap kontrolin ng mga tao ay napakapeligrosong desisyon para sa Pangulong laging may banta. Pinaalala ulit ng insidenteng ito ang nangyari kay Ronald Reagan na binaril sa labas ng parehong hotel noong 1981. Hindi biro ang pagkukumpara. Dati nang naging lugar ng pag-atake sa isang Amerikanong Pangulo ang Washington Hilton at ngayon nasa sentro na naman ito ng kwento. Dahil sa isa pang insidenteng sangkot ang isang presidenteng nanganganib. Para sa mga kaalyado ni Trump, pinatitibay nito ang ideya na may mga lugar na kilalang may kahinaan at dapat sana ay mas mahigpit pa ang seguridad. Dapat nang suriin ng investigasyon ang digital na buhay ni Allen. Ang kanyang mga tala, paggalaw, tinuluyang lugar, komunikasyon, mga binili, mga akses at mga kontak. Dapat ding suriin kung lag-isa siyang kumilos o may impluensya mula sa pampolitika o ideolohikal na kapaligiran. Binanggit ni Trump ang isang lone wolf. Pero ang terminong ito ay kailangan pang patunayan ng ebidensya. Sa mga ganitong kaso, mabilis ang unang tugon, pero unti-unting lumalabas ang buong katotohanan. Dapat sagutin ng pamahalaan ng Amerika ang tungkol sa mga protokol. Sapat ba ang kontrol sa pasilyo? Sapat ba ang harang para sa mga bisita? Dapat ba talagang isinara ng buo ang hotel? Nasuri ba ng maayos ang mga panloob na daanan? Ang mga tanong na ito ay susundan ng investigasyon. Kapag naroon si Trump, ibang pag-iisip ang kailangan. Kapag nasa gusali ang presidente, nagiging sensitibong lugar ang buong gusali. Simula ngayon, ang pangalan na Cole Thomas Allen ay dapat lumabas sa mga bagong ulat, dokumento ng korte at opisyal na pahayag.
Hindi nagtatapos ang kaso sa pagkakaaresto. Doon pa lang ito nagsisimula. Ang bahay na konektado sa kanya sa Torrance ay napansin na ng media. Ang social media at pampublikong profile ay naging pinagmumulan ng impormasyon. Susuriin ang mga guro, kasamahan, record sa politika at kasaysayan ng trabaho. Ginagawa ang lahat ng ito para subukang buuin ang landas ng isang lalaki mula California sa gitna ng isang gabing puno ng takot sa Washington. Sa huli, natukuyan itinuturong salarin, ngunit mas matindi ang banta niyang ibinunyag kaysa sa pangalan niya, si Cole Thomas Allen na ang mukha ng pag-atake na nabigo. Nakaligtas si Trump. Pero ang pagkakakilala ng suspect ay nagdulot ng krisis at mas maraming pananagutan. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli, tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ng Milson Alves News.